Magandang araw po sa inyo. Ako po si JC Gutinga, reporter po ng Rappler. Ngayong araw makakasama natin sa isang panayam si Lynn Ordidor. Kung hindi niyo po siya nakikilala, siya po ay yung OFW, isang caregiver sa Taiwan na kamakailan ay sinubukang ipa-deport ng Department of Labor and Employment pabalik dito sa Pilipinas. Pero hinarang ito ng Taiwan. So ngayong araw, aalamin natin mismo sa kanya manggagaling ang kanyang kwento. Magandang araw, Lynn. Magandang araw rin ho sa iyo at magandang araw sa taga-subaybay ng inyong programa. Okay. Simulan natin dun sa unang pinuntahan kayo ng mga taga-labor office natin sa inyong pinagtatrabahuhan. So sa madaling salita po, ano yung sinabi nila sa inyo? Ano yung sinabi nilang kasalanan ninyo? At ano raw ang kinailangan yung gawin? Nung time na yun na pumunta sila dito, yun ho ay Friday, April 17. Yun ho ay nais ho talaga nilang puntuhin ang sabihin sa akin na ako'y mag-public apology para sa ating gobyerno dahil ako raw ay lumabag o maraming nasasaktan sa aking mga sa patakaran ng social media or may pangbubuli daw ho yung aking mga video. So, ang dapat ko hudang gawin ay dapat mag-sorry sa gobyerno, which is ako ho ay nakapangako din ho nung time na iyon. Okay, ginawa niyo po ba yung pagsasorry? Sabi nila ay parang hindi po yata natuloy yun. Hindi ko po ginawa. Dahil may tatlo ho akong dahilan kung bakit wala na hong dapat mangyayari na magsusuri. Ano po yung mga dahilan? Wala na hong sorry na mangyayari. Okay. Ano yung tatlong dahilan? Sabi niya may tatlong dahilan kayo kung bakit hindi niyo tinuloy yung pag-public apology niyo. Una, mayroon hong akong nararamdaman na may pang sindak o may pananakot sa ganong usapan namin. Kaya ako ay oo. Pangalawa, ang video hong iyon kung saan ako ay nangako, yun ho ay pinadelete na nila. Pangatlo, bakit ho ako kailangan mag-apology sa gobyerno? Bakit hindi ho yung si Mo Kauson, si Thinking with Pinoy, si Andrew, at si Sasot, bakit ako ang kailangang mag-apology ng gobyerno, which is ako ay napakasimpleng tao lang. At alam ko na wala ho akong nilabag dun. Hindi ho ako nagbibigay ng mas malisyosong impormasyon o masasamang balita para ika-alerto ng mga taong bayan or pinapaniwalaan ng mga taong bayan. So wala ho akong dapat ihingi ng tawad sa gobyerno. Ano yung mga sinabi mo dun sa mga posts? Sa pagkakaintindi mo, ano yung naging issue nila dun sa mga naging posts mo? At ano ba yung mga nilalaman ng mga posts na yon na para sa kanila ay offensive? Ang sa akin yun ho yung pagkakaano ko, yung salitang mga mangmang, mga inotel. Yun ho yung dahilan kung bakit sila ay naparating dito o napapunta dito dahil marami ho daw akong nasaktan. Sino po yung sinabihan niyo ng mga salitang yun? Yun ho yung laging nagre-res sa salitang stand with President. Instead ho na ang ire-res ho namin ay yung mga taong bayan na sumisigaw at naghihingi ng atensyon na nagmula sa gobyerno. So dapat ho, yun ho dapat ang isitigaw namin, nabigyan sila ng tulong, bigyan sila ng atensyon, dahil ito ho ay nasa sitwasyon tayo ng crisis. Dapat bigyan ho ng pansin ang mga taong sumisigaw. Hindi ho sa pagrereklamo, kundi sila ho ay nangailangan ng inyong atensyon. Okay. Ang sinabi nila sa inyo, yun daw pong mga salita ninyo doon sa posts ay nagmamalign o umiinsulto at dinidiscredit o kumbaga ay parang pinapahiya si Pangulong Duterte at meron daw
parang ang patungkol sa destabilization, pagdidestabilisa ng pamahalaan sa Pilipinas. Totoo po ba yun? Ano sa tingin niyo yung mga sinabi niyo o nalagay niyo sa videos niyo or sa mga posts niyo sa Facebook na may ganang ganun para kayo akusahan nila na may ganoong tangka? Sa tingin ko wala po akong nakikitang ganun sa aking mga panayam doon dahil iyon ay ginagawa ko po yung video iyon which is magbibigay sana ng proposed solution para sa gobyerno. Ano yung proposed solution ninyo? Yun yung dahil sa usapin nating walang pasok, walang income. So kung walang income, walang pasok, walang income, so na-analyze ko na kung walang mga workers na pumapasok sa factory, walang production. Pag walang production, walang mai-market. Pag walang mai-market, ang taong bayan ay walang mabibili. So ang punto ko kung bakit ko naisabi yung mga bagay-bagay na yun ay dahilan kung yun ay ginigiit nila na ako ay nanawagan ng pag-aaklas, hindi ho iyon. Ang punto doon sa mga bagay na yun, which is hindi lang po food industry ang ating bubuksan, kundi lahat ho ng mga factory natin na ginagamit sa ating food industry like plastic, papel, lata. Kasi kung wala ho iyon, useless ho ang ating food factories kung wala ho iyong mga factory na nagmula sa mga bagay na yan. So nagbibigay kayo ng sige pa. Sige, tuloy niyo po. Yun ho ang dahilan kung bakit ko nasasabi iyon ang mga bagay na iyon. Which is hindi ko iyon na ipailiwanag doon sa video kung iyon dahil na-distract ko ako sa mga comments ng instant president. So, hindi ko po napaliwanag ng maayos. Okay. Balikan po natin yan mamaya, no? Yung tension ninyo dun sa mga supporters ni Pangulong Duterte at kung saan umabot yung inyong, ayaw naman nating sabihing away, no? Pero yung inyong exchange sa social media. Pero bago yun, gusto lang po namin malaman, paano nakarating sa inyo yung balita na may balak yung pamahalaan na ipa-deport kayo at ano yung naging reaction ninyo? Noong natutulog ho ako noon may tumawag sa akin, Bes, tingnan mo yung link pinasa ko sa iyo. Naglabas ng yung Labor Department ng Kaohsiung. Sino ba to si Fidel Macauyag? Sabi nga. Labor Attaché Macauyag. Po. So, yun yung time na yun, tinitingnan ko. So, yun nga ho, nabasa ko na ganun, mag-ano daw siya ng deportation para sa akin. So, ako ho ay nangamba dahil iniisip ko po, siyempre kung ako ay ma-deport, unang-una marami na hong banta ang buhay ko dahil ho sa advokasya kong ito. So, pangalawa, siguradong matatanggalan ho ako ng trabaho at siyempre malaking kawalan ho iyon sa aking pamilya. Okay. So, anong ginawa ninyo? Nung nalaman nyo yun, meron po ba kayong tinawagan? Meron kayong, sinubukan nyo bang makiusap sa POLO, sa Philippine Office of Labor, dyan sa Taiwan? Wala ho. Kumuntok ho ako kay attorney. Kumuntak ho ako sa kanya na... Sinong attorney po ito? Attorney Insurrecto po. Ano pong sabi niyo? Kumuntak ho ako sa kanya. Ang sabi ko po ay, attorney, mayroon ho, totoo ba itong release na ito? Nabasa mo na ba to? Sabi niya, oo. So ano ang hakbang? Anong nasa isip mo? Sabi ko, wala ho akong nararamdaman na takot, wala ho akong nararamdaman na gumbaga sa inilabas nilang issue dahil lakas loob ho ako na ang labang hong ito ay nasa akin ang panig ng katotohanan. Sigurado ho ako ay ako ang mananalo. Okay, si Attorney Insurrecto, tama yun po yung binanggit niyong pangalan. Siya po ay abogado ninyong matagal niyo ng, kumbaga nagkaroon na po ba kayo ng kaso before na kinailangan niyo ng abogado o siya po ba isang kaibigan ninyo? Actually, nung time ho iyon na medyo mainit na ako, na yung talan ko sa social media. Doon ho ako nakilala ng mga supporters ko. Kasi nakikita ho nila yung mga videos ko. So, may punto naman at sinuportahan ho nila iyon. So, nakilala ko ho si Attorney
Attorney Inso, dito lang din ho sa advokasya kong ito. So, alam ko ho na siya ay isang attorney, sa kanya ho ako kumontak. Okay. So, excuse me po. So, confident kayo no, na nasa panig kayo ng katotohanan, bagamat nangamba kayo na baka mawalan kayo ng trabaho at mapauwi ng di oras sa Pilipinas, no? Pero ilang araw lang yung lumipas ay may bumaba ng salita galing sa pamahalaan ng Taiwan at sinasabi nga na wala naman daw sa lugar ang pamahalaan ng Pilipinas para hingin ang deportation ninyo dahil protektado kayo ng batas ng Taiwan, kabilang na doon ang freedom of speech na kung tutuusin ay meron din naman sa bansa natin. Paano niyo po nalaman yon? Ano rin po yung naging reaction ninyo? Galing din ho sa kaibigan ko na mula din sa Pinas. Nagsisend din siya sa akin ng link. And then, sinasabi ho niya na ang government ng Taiwan nagsasalita na yun ay hindi ka na wala nang chance na ikaw ay ma-deport o maipa-deport ng pulo Taichung dahil ikaw ay protektado naman sa bansa nila at may karapatan ka naman kung ano yung i-express mo as long as na wala kang ginagawang mali o wala kang nilabag na batas sa bansang Taiwan, protektahan ka nila. Okay, anong naramdaman ninyo nung narinig niyo yung balitang yan? Siyempre ako ay nagpapasalamat dahil sabi ko nga, hindi ho talaga manaig ang kasinungalingan laban sa katotohanan. So, masaya ho at thankful ho ako sa Taiwan government. Meron po bang taga-Taiwan government na lumapit pa sa inyo, kinausap kayo, o doon nyo na po nalaman sa balita? Ay wala ho. Sa balita, sa link lang hong iyon ay pinrovide sa akin ng isang supporters ko. Then, ang ano ho yun ay dumaan lang din ho sa work ko at sabi nila marami na rin daw silang nakatag na rin ho sa work ko dahil medyo naglaylo na nga muna ako sana. Kaya lang hindi ko maiwasan dahil sa kanilang suporta, sa kanilang sigaw na protektahan ako at kailangan si Mr. Makauyag ang maipauwi sa Pinas, imbes na ako, si Mr. Makauyag na lang dahil sa nangyayari. Yan po ba ay kinatigan pa ninyo? Nag-comment pa po ba kayo further dun sa mga sinasabi ng supporters nyo sa ganang iyan? Ang tangi ko lang sinasabi since kasi na sabog na yung pangalan ko sa social media. Thank you na lang eh. Thank you or salamat. Wala na ho akong ibang masasabi eh. Anong epekto sa iyo no na ganito kasi yung pananaw mula dito sa amin sa Pilipinas na malayo ka sa amin, nandyan ka sa Taiwan, nagtatrabaho ng marangal, pagkatapos kumbaga gusto ko pang kunin dyan, pabalikin dito, pero yung host government mo, yung government ng Taiwan, kung saan ikaw ay isang nagtatrabaho, hindi ka naman talaga nila citizen, and yet, they made a stand na ganyan, na ang kanilang batas, saklaw ka, protektado ka ng batas na pumoprotekta rin sa mga mamamayan nila. Anong epekto nun para sa isang OFW na katulad mo? Ang napakalaking impact po para sa akin, lalong-lalo na tulad ho sa naninindigan ng tama, tumatayo sa katotohanan at gumbaga tumatayo ho talaga sa sariling prinsipyo. So, malaking bagay ho ito pagprotekta ng Taiwan government sa isang tulad ko na naninindigan sa tama, lumalaban para sa bayan, lumalaban para sa mga taong bayan. Meron ka rin bang agam-agam para sa hinaharap, no? Kasi hindi naman habang buhay nasa Taiwan ka. So, kung nasa plano mo na, gaano katagal ka pa ba mananatili magtatrabaho sa Taiwan? Ano yung nai-imagine mong senaryo kung halimbawa dumating yung araw na babalik ka na sa Pilipinas at merong ganitong background, no? May ganitong storya na kakabit ang pangalan mo? Kung sakaling ako ay mapauwi sa Pilipinas o magdesisyon na mag-for good na sa Pinas, then may ganitong sitwasyon, ipapatuloy ko pa rin ang advokasayang ito. Okay. Bakit napaka-importante sa iyo ng advokasya mo? Kasi marami sa ating mga Pilipino gusto lang magtrabaho, maghanap buhay, lalo na para sa mga katulad mong OFW na hindi mo araw-araw nakakaharap per se yung mga problema namin dito sa Pilipinas kasi
iba yung immediate reality mo dyan sa Taiwan na isang progresibong bansa. And yet, nire-risk mo, no, na may ganyan, napapaaway ka sa social media, pinupuntahan ka ng mga taga-embassy para akusahan ka ng mga bagay-bagay. Bakit sa kabila niyan, vocal ka pa rin, expressive ka pa rin ng iyong mga political opinions? Ito ho dahil siguro sa aking prinsipyo. Ito ho dahil sa aking pagmamahal sa bayan. Ito ho siguro ay dahil sa pagmamahal ko sa inang bayan. Bakit mahalaga para sa isang OFW o kahit sinong Pilipino? Kasi lahat naman tayo nagsasabi mahal natin ang bayan, no? Pero iba-iba tayo ng pananaw. Meron din namang mga nagsasabi na mas maganda pa na sa dahil magulo sa Pilipinas, dahil tila ba napakabagal ng pag-unlad dito kumpara sa ibang bansa. Yung iba umaalis na lamang. At ikaw nasa Taiwan ka, maaring ibang may magsasabi sa iyo na mapalad ka kasi nakalabas ka ng bansa para kumita ng mas malaki. Pero ano ba para sa isang OFW yung kahulugan ng pagmamahal sa bayan? Paano ba ito ipinapakita? At ano ba yung hulma nun, no? Sa isip mo, sa puso mo, ano ba yung ibig sabihin na mahal mo ang inang bayang Pilipinas? Sa aking pananaw kasi, ang salitang mahal mo ang bayan mo. Huwag mo lang sabihin basta-basta, kundi ipaparamdam mo sa taong bayan na siyang namumugat sa bansa kung saan sinasabi mong mahal mo. Nararamdaman mo ba na nakaugat ka pa rin sa Pilipinas kahit nasa Taiwan ka? Ramdam na ramdam ko iyon dahil bilang isang Filipino citizen, hindi ko naman ho binibitawan ang pagiging Pilipina ko kahit andito ho ako sa Taiwan. Nandyan ho pa rin ang pagmamahal ko, nandyan ho pa rin ang puso't isip ko dahil hindi lang para sa pamilya ko, hindi lang para sa mga kamag-anak ko, kundi ito ay para sa taong bayan. Ikaw ay isang ina, no? Lynn, ilan ang anak mo? 3 po. Anong edad na ng panganay mo? Mag-13 na ho. At ang iyong bunso? 9. Mag-9. Lahat sila nag-aaral? Oo po. Tawa ng Diyos. At si Mr. naman? Isang OFW din po. Okay. Kamusta naman financially? Kayo ba ay, kumbaga, well provided for naman kayo? I would assume kasi pareho kayong OFW, tama ba? Ang kawa ng Diyos makaraos naman. So, kailangan talagang himay-himahin yung sahod namin kasi ako ay nagsusuporta din ho sa magulang ko. Siyempre, may mga ambisyon din ho ako para sa sarili ko, para sa aming pamilya. So, kailangan i-divide ho natin yung mga pangangailangan araw-araw. So far, so good naman pagdating sa financial. Okay pa naman. Gaano katagal ka ng caregiver? Magti 3 years na po. Caregiver sa Taiwan or nag-caregiver ka muna dito sa atin bago ka nag-OFW? Sa Taiwan ho, magti 3 years. Then, wala ako experience na nag-caregiver ako before, pero nagiging DH po ako dati. DH dito sa Pilipinas? Barin ho. Nakapag-Bahrain ka na din. So, all in all, mga ilang taon ka nang nag-OFW, Lynn? Since 2013. Then, umuwi ako 2006. Then, bumalik ko ako ulit ng abroad 2017. I mean, 2016, then bumalik ko ako ulit 2017. Okay. Mula sa nakikita mo dyan, at saka sa experience mo nung nandun ka sa Bahrain, anong nararamdaman mo pag nakikita mo yung kalakaran, yung storya ng bansa natin sa ngayon? Gumbaga, masakit. Masakit isipin, parang gumbaga, honestly, makapagmura ka. Kung talagang titingnan mo yung mga anggulo, mga pangyayari, so masasabi mo talaga sa sarili mo, talagang mapapamura ka. Ano yung mga bagay, yung top of mind, no? Yung pinakamabigat sa dibdib mo na mga bagay na nakikita mo na nangyayari dito sa Pilipinas na nagpapabalisa sa'yo?
For example ho na lang yung patayan, walang pakundangan na patayan doon, patayan dito, which is i-compare ko po sa bansa kung saan ako, wala ho talagang nangyayari ng ganon. So, napakalayo ho ng bansang Pilipinas sa bansa kung saan ako ngayon, napakalayo ho ng diferensya. Kaya, kung ipopokus mo po yung ano ho sa bansa lang natin, kumbaga talagang, ang layo ho talaga ng agwat. Yung tungkol naman sa economy natin, ano, na kagaya mo, para magkaroon ng medyo mas disenteng kita, kailangan mapalayo sa pamilya. Kailan mo ba huling nakita nakasama yung mga anak mo? Gaano kadalas mo ba sila makausap? Ano yung, kumbaga, ito ba isang bagay na iniinda mo rin bilang isang Pilipino na para lang mabuhay, kailangan maging malayo sa pamilya? Minsan masasabi ko rin na ganon, pero kung para sa akin kasi, mas okay na rin hong ganito kaysa magsama kayo na wala naman kayong malamon. So, which is, malayo, magkalayo kayo sa mga anak mo, may social media naman tayo, pwede nyo naman gabi-gabihin o araw-arawin ang pag-uusap. So, hindi ho malaking issue yung magkalayo sa pamilya sa panahon na to. Ang mahalaga ho, yung communication. Thank God for social media, no? Yes, Kasi dati nung mga siguro 15 years buwanan ago. Buwanan bago daw. Oo, 'di ba? Bibili ka pa ng phone card, collect call pa, tapos o kaya susulat ka na ilang linggo bago makakarating. At least ngayon pwede mo makausap yung mahal mo sa buhay, ano? Kahit araw-araw, sabi mo nga. Malaking bagay na nandito tayo sa teknolohiya na napakaano yung social media sa atin. Tama. Matanong ko lang sa iyo, kailan ka ba huling nakauwi? Kailan ka huling nakasama ng mga anak mo? Since dumating ho ako dito, hindi pa po ako nakauwi. 3 years. 3 years na. Okay, 3 years this coming July. Okay. Balikan natin yung mensahe mo, no? Kasi binanggit mo yung malalaking pangalan, sina Mocha Uson, sina Sasasot. Ikaw, sasabihin ng iba, ikaw ay isang hamak na OFW. Sino ka ba para magkaroon ka ng ganyang kalakas na apog na maglabas ng opinion mo at matatalas na salita sa pagtuligsa o sa pagpuna sa mga otoridad natin o kaya dun sa mga supporter nila na kung sa tingin mo ay nawawala sa lugar. Bakit? What gives you the confidence na, may opinion ako, pwede ko tong sabihin, may nakikita ako? Siguro dahil kampante ako unang-una, wala ho akong sinasabing hindi tama. Sa tingin ko ay wala ho akong sinasabing mga kasinungalingan. So ang mga sinasabi ko lang ho, yun ay naaayon sa nangyayari. So kaya confident ho ako dahil siguro sa mga sinasabi ko, nang dun ho naka-attach ang tiwala at paninindigan sa sarili. Okay. Nabanggit mo kasi kanina yung DDS, no? At medyo nagkaroon ka ng mga maanghang na salita para sa kanila. Ano yung mga lessons or ano yung insights mo dun sa fact na parang divided yung society natin. Merong mga tao na sobrang tindi ng pagsuporta sa nasa kapangyarihan at andito ka naman na hayagan mong pinapoint out kung ano yung sa tingin mong wala sa lugar, alin yung sa tingin mong mali, ano yung sa tingin mong kailangan baguhin o kung saan naman sila nagkukulang. Masakit ba to para sa'yo? Bakit kahit na nagkakaroon ka ng, sabi mo nga, iniinsulto ka ng mga tao, may mga death threats ka na natatanggap, pinagpapatuloy mo pa rin, yun, bakit? At ano yung gusto mong makitang pagbabago kung bakit pinupush mo pa rin yan? Ang gusto ko lang naman kasing pagbabago, hindi ko naman sinasabi sa kanila, wag nilang suportahan ang Pangulo. Lalong-lalo na sa sitwasyon natin nitong COVID-19. Ang sa akin lang sana, magkaisa kami para sa panawagan ng taong bayan na mabigyan ng pansin ng gobyerno. Ano po mga panawagan yon? Ano po yung mga causes or yung mga bagay na sa tingin nyo ay dapat unahing bigyan ng pansin ng pamahalaan? At tulad ho ng mga
nasa pinakamababang antas ng nasalipunan. Sila ay sumisigaw ng dagdag suporta sa pang-araw-araw nilang pangangailangan, dagdag suporta sa pang-araw-araw nilang buhay, kung paano nila kumbaga, kung paano sila makasurvive sa pang-araw-araw dahil sa sitwasyon ng COVID-19. So, dapat ho yung mga taong na sumisigaw ng ganun dahil sa kakulangan ng rasyon ng natatanggap nila, dapat ho sana yun ay tulungan namin silang isigaw para mabalikan sila sa pamahalaan at mapunuan ang kanilang pangangailangan. Sinasabi gaya ng naging karanasan nyo sa ilan sa mga leader ng labor office dyan sa Taiwan, ang pagpuna, pag-criticize, pagbatikos ay isang form, isang paraan ng panggugulo, pangungutya, pangiinsulto sa mga nasa kapangyarihan. Halos akusahan nila kayo na ginugulo nyo yung bansa. Ang word na ginamit nila, destabilize, no? Patas ba yun? Mali ba yung mali ba ang magpuna? Ano ba dapat ang tamang pananaw ng ordinaryong mamamayan sa pagdating sa kritisismo, pagpuna, pagbatikos sa mga nasa kapangyarihan? Para sa akin, hindi ho mali. Dahil unang-una, karapatan ho natin. Karapatan ho ng taong bayan ang magpuna sa mali at sa kakulangan ng serbisyo na nasa pamahalaan. Karapatan ho ng taong bayan ang pugsain o pansinin ang kakulangan ng ang kakulangan ng serbisyong ibinibigay nila sa mamamayan. So, wag ho nating sabihin na mali or hindi dapat tayo ay magpuna. Dahil ang pagpuna ho sa gobyerno o sa pamahalaan ay hindi ho kabastusan, ay hindi ho paninira, ay hindi ho pangbubuli. Ito ho ay pinarating lang ho natin sa kanila, pinapaabot ho natin sa pamahalaan ang kanilang nagawa na may kulang, ang kanilang kakulangan, ang kakulangan ng serbisyo nila para sa bayan, para sa taong bayan. So, hindi ho natin dapat sabihin na mali ang pagtuliksa o mali ang pag-criticize sa pamahalaan dahil iyon ho ay karapatan natin habang nasa demokrasya pa ang ating bansa. Okay, nabanggit mo na yung demokrasya, no? Si Pangulong Duterte, kakaiba siya in the sense na ang tindi ng popularidad niya sa ibang mga tao. And then, meron din naman siya mga ginagawa na napaka-controversial hanggang sa buong mundo pinag-uusapan. No? Sabi nga, polarizing or divisive yung kanyang termino, yung kanyang pamamaraan ng pamumuno. Nagkwentuhan tayo bago tayo nagsimula ng interview at nabanggit mo na kahit naman nung panahon ni Pangulong Noynoy Aquino, namumuna ka rin naman, di ba? Pero sa tingin mo, bakit under President Duterte, ganun ka-sensitive yung government natin sa kritisismo? Sa aking pananaw, dahil ayaw nilang mapuna sila. Ayaw nila yung, ayaw nilang may magrereklamo. Gumbaga, hindi natakpan na yung natakpan na yung salitang hindi ko na masabi. Okay lang. Demokrasya? Demokrasya. Natakpan na yun. Natakpan na yun dahil sa kagustuhan nilang wag silang punahin. So, ito ho yung isa sa aking ipinaglaban. Na wag ho nating hayaan na sila ay magtagumpay sa kanilang nais na tayo ay sipiran, tayo ay pagbawalan. Tulad nung kung may nagsalita against sa kanila, pinatahimik nila. Kung may nagsalita na against sa kanila, kinakausap nila, kisyokasuhan nila. So, ito ho ay para sa akin, hindi po iyon kabastusan. Kundi ginagamit lang ho natin ang bansa kung saan nasa demokrasya pa tayo at kung saan bilang isang mamamayan at nagmamahal sa bayan at nagmamahal sa taong bayan. So ito ho yung laban natin. Ito ho yung dapat ang ating labanan na
wag ho naman sanang matakpan o mabaliwala ang lahat na ito. Very well said, Lynn. Napakaganda ng mga sinabi mo. Pero bago yan, maiba lang ako saglit. Yung bang employer mo, nalaman niya na may ganito kang pinagdaanan habang inaalagaan mo siya, nandyan ka sa tirahan niya, tama ba? Nalaman ba niya na may ganitong storya sa'yo? Actually, kanina lang ho. Kasi Okay. sumama ho siya sa akin papuntang Yunlin Labor Office, yung ministry dito. So, sumama ho siya sa akin dahil nga nabanggit ko na rin ho sa iyo kanina na pilitin akong dalhin ng aking broker na dalhin daw ako noon doon sa Miko kung saan nandun ho yung nabili sa akin ng petition. So, ako ay nanindigan na hindi ako sasama. Pero, noon hong dumating ang amo ko, binulungan ho niya ako na wag akong maingay. So, ako ay tumawag ng CLA at yung CLA ay nag-usap ng amo ko. So, yung amo ko ay nagsasabi na, sige, sama ka, punta ka doon. At ang dinhin ho nila sa akin, kaya ho nila daw ako dalhin sa Miko or sa Pulo dahil ako ay bibitawan na ng employer ko. Which is hindi ho naman totoo pala iyon. Kanina ko lang ho nalalaman sa employer ko na wala siyang alam sa nangyayari. Kaya wala ho siyang sinasabi na ako ay bitawan niya. So malinaw ho, dito pa lang ho sa atin kung sino ho ang nagsasabi ng totoo at kung sino ho ang nagsisinungaling. Okay, so Lynn, secure ka pa ba sa trabaho mo? Kasi kung sinasabi ng MECO, ng POLO, no, yung Philippine Overseas Labor Office dyan, na bibitawan ka na raw ng employer mo, tapos sabi ng employer mo, wala namang ganun. Hindi ba't parang medyo nakakakaba yun na baka pwedeng meron silang gawin para hugutin ka mula sa pinagtatrabahuhan mo? Actually, yung kaba kong iyon is naputol kanina. Ito nga yung pagsama ng amo ko at ina-explain naman niya doon sa opisina ng labor kung saan nandun ho yung staff ng labor din dito sa counting ito at siya ay wala hong sinasabi at kung maaari nga ho, wag akong lumalabas dahil walang magbabantay ng mata sa itong alaga ko. So, siya ho ay hanggat buhay ang itong alaga ko, kaawaan ng Diyos, bigyan ho siya ng mas mahabang buhay. So, andito ho rin ho ako, which is, may isang taon na akong, kumbaga, which is, naisabi na rin niya doon na ako ay may isang taon na dito, ito ay may 2 taon pa ako sa aming kontrata. So, ito ay ipinangako niya na hindi niya ako bibitawan hanggat hindi ho matatapos ang taon ko. At so, sinabi naman yes, secure pa po ang trabaho ko. Very nice. Okay. Last na lang, no, dahil may trabaho ka pa. At pasensya na sa pang-istorbo namin. Ano yung gusto mong datnan? Sabi mo, yung kontrata mo may 2 years pa. So, medyo tatapat ka sa susunod na eleksyon ng bagong presidente, more or less, no? Kung 2 years. Ano yung gusto mong madatnan sa Pilipinas pag uwi mo? Sana may pagbabago. Sana yung mga sinasabi nilang sugpuin ang droga, sana totoong droga ang nasugpo. Sana hindi ang mga biktima nito. At yung sinasabi naman nila na wala nang nagkakalat ng fake news, wala nang nagbibigay ng masasamang impormasyon, at sana ngayon pa lang uumpisahan na nila ang pagsugpo sa mga taong nagkakalat ng mga fake news at parusahan ayon sa batas na ipatupad nila. Sana yun lang, sana ipapatupad nila ang batas ng kanilang mga sinasabi. Ipakita ho nila sa taong bayan na sila ay may isang salita. Ipakita ho nila sa mamamayan na sila ay may isang salita para sa bansa. Para sa sarili mo at para sa pamilya mo, ano yung gusto mong makita? Ano yung gusto mong magbago? Pag uwi mo, after 2 years, gusto mo bang lumabas pa ulit sa ibang bansa, mag-renew, o nangangarap ka ba na mag-settle for good sa Pilipinas?
kung para sa akin, 2 taon na lang, 2 taon pagkatapos ng kontrata ko dito. Hindi pa po sapat iyon. Kung basihan ko po yung sahod ko, sahod ng asawa ko, hindi pa po sapat na masasabi kong mag-for good ako sa Pinas. Dahil alam ho naman natin kung gaano kahirap ang bansa natin. Alam ho naman natin kung gaano kahirap maghanap ng trabaho at gaano kaliit ang ating sweldo. So, sana sa mga trabahante nga nasa Pinas, sa ngayon ho pa lang, isusulong nyo na dapat, manawaga kayo, nataasan yung sahod nyo. Wag tayong papayag na hanggang dyan na lang. Sa totoo lang, masasabi ko mayaman ang bansa natin. Pero dahil nga maling pamalakad, sa maling pagdala ng budget nito, so taong bayan ang mas higit na apektado. Okay, and on that note, Lynn, maraming salamat sa oras mo. Maraming salamat sa pagkwento mo sa amin personally ng pinagdaanan mo. We wish you all the best. Sana matupad lahat ng pangarap mo para sa sarili mo at sa pamilya mo. Stay safe dyan sa iyo at sa iyong inaalagaan na employer. Mula dito sa amin sa Rappler sa Pilipinas. God bless sa iyo, Lynn. Maraming salamat. At maraming salamat din sa inyong pagkuha ng aking saloobin. Thank you, thank you. Yan, maraming salamat. At para sa inyo pong mga nakinood at nakinig sa aming kwentuhan ni Lynn, salamat po. Muli, ito po ay Rappler Talk. Hanggang sa muli.